Sa gitna ng nakabibinging ingay at walang katapusang pakmamadali ng Maynila, isang desisyon ang binuo ni Eduardo. Matapos ang biglang pakpanaw ng kanyang asawa, nalubog siya hindi lamang sa kalungkutan kundi pati na rin sa mautang. Upang takasan ang lahat at para bigyan ng bagong simula ang kanyang nga anak, ipinasya niyang iwan ang magulong siyudad kasama ang kanyang dalawang anak. Ang 17 taong gulang na si Eliza na tahimik at malalim ang iniisip at ang 10 taong gulang na si Miguel na punong sigla. Tinahak nila ang mahabang daan patungo sa Barrio San Lazaro. Ito ang lugar na sinilangan ng kanyang ninuno, isang baryong tila kinalimutan ng modernong panahon kung saan ang makwento ng kababalahan ay mas madalas pag-usapan kaysa sa balita mula sa telebisyon. Sa dulo ng isang bakubakong daan, bumungat sa kanila ang kanilang magiging bagong tirahan, isang malaking ngunit lumang bahay na gawa sa kahoy, matagal nang walang nakatira at napapalibutan ng madambuhalang puno na tila mabantay sa malihim na matagal nang nakatago. Ang pintura nito ay tuklap-tuklap na at ang nabintanang gawa sa kapis ay marumi at basak ang ilan. Parang bahay sa makwentong katatakutan, bulong ni Miguel habang mahigpit ang kapis sa kanyang ama. Ngunit para kay Eliza, hindi ito isang simpleng kwento. Mula pa lamang sa pakbaba niya sa sasakyan, ramdam na niya ang isang mabigat na enerhiya, isang di may paliwanag na kalungkutang nakabalot sa buong kabahayan na nakdulot ng kilabot sa kanyang buong katawan. Sinubukan ni Eduardo na maging masaya para sa mga anak, ngunit maging siya ay hindi may tago ang kaba sa isura ng bahay. Kinagabihan, habang nilalamon ng dilim ang buong baryo, sinimulan na nilang marinig ang magkakaibang tunok ng bahay. Ang bawat langit-langit ng sahig ay parang mayabak na sumasabay at ang bawat ihip ng hangin sa masiwang ng bintana ay tila mga bulong na may ibig iparating. Hirap makatulog si Eliza, ang bigat sa kanyang dibdib ay lalo pang tumindi at nang sa wakas ay dinalaw siya na antok, dinala siya nito sa isang panaginip na hinding-hindi niya malilimutan. Sa kanyang panaginip, hindi siya si Eliza, isa siyang manunod sa isang malagim na pagtatanghal sa mismong likod bahay nila. Isang magandang babae na may napakahabang buhok ang kinakalatkat ng isang galit na mga tao patungo sa isang tuyong balon. Narinig niya ang kanilang nasigaw, maparatang na isa siyang aswang. Nakita niya ang apoy na sinindihan at inihagis sa loob ng balon. At higit sa lahat, nakita niya ang matang babae, matang punong pagmamakaawan na biglang napalitan ng nakalap na put. Isang sumpang binitiwan sa hangin bago siya tuluyang lamunin ng apoy at kadiliman. Nagising si Eliza na humihiyaw, basa ang malamig na pawis at habol ang pahinga. Ang panaginip ay parang totoong-totoo. At sa nakabibinging katahimikan ng lumang bahay, ang tanging sumagot sa kanyang sigaw ay ang malamig na aling-aunaw nito. Isang pangako ng malihim at kababalahang nakaabang palamang sa kanilang pamilya. Kinabukasan, sinubukan ng pamilya na balewalain ang bigat na dala ng unang gabi. Sinikap ni Eduardo na pasiglahin ang umaga na handa ng masarap na agahan at nagyaya na simulan na ang pag-ayos sa bahay. Para sa kanya, ang pagiging abala ang pinakamabisang gamot sa kalungkutan at takot. Habang si Miguel ay abala sa pagpupunas ng alikabok sa mga lumang silya, si Eliza naman ay inatasang maglinis ng isang malit na silit sa dulong ng pasilyo, isang silit na tila naging bodega ng manakalimutang gamit. Sa pagpasok pa lang niya, isang nakakakilabot na lamig ang biglang yumakap sa kanyang katawan. Kakaiba ito sa ordinaryong lamig. Ito ay tila nanggagaling sa loob. Nagyelo sa kanyang buto kahit patirik na tirik ang araw sa labas. Napayakap siya sa sarili, ngunit ang lamig ay hindi nawawala. Tila isa itong presensyang gumagalaw at sinusundan siya sa bawat hakbang niya sa loob ng kwarto. Pagkatapos ngilang sandali, kusa na lang itong naglaho, kasabay ngang pakbalik ng normal na temperatura. Ngunit naiwan sa kanya ang isang di may paliwanag na pakiramdam ng pag-iisa at pihati. Sa kabilang banda, habang nakakarpintero si Eduardo, sa isang bintanang sira, isang pamilyar ngunit nakakabagabag na amoy ang kanyang nalanghap. Amoy abo, parang may nagsisiga sa malapit. Lumabas siya para tingnan ang paligid ngunit wala siyang nakitang usok o sinumang kapitbahay na nagsusunog ng basura. Ipinagsawalang bahala niya na lang ito, iniisip na baka dala lang ng hangin mula sa kung saan. Ngunit hindi naktagal, sumigaw si Miguel mula sa sala. Tay, naamoy niyo po ba yun? Parang amoy suno na kandila. Doon na nagsimulang kumutok ang dibdib ni Eduardo, ngunit pilit niya itong iwinaksi. Ayaw niyang takutin ang kanyang nga anak. Ang mabulong ay sumunod. Nagsimula ito ng halos hindi mo na mapapansin, parang maihip lang ng hangin sa mabutas ng lumang kahoy. Ngunit habang lumalalim ang araw, unti-unti itong nagiging mas malinaw. Habang nag-iisa si Eliza sa kanyang bagong kwarto,
Abala sa pag-ayos ng kanyang madamit, narinig niya ito sa unang pagkakataon. Isang mahina at paos na tinik. Halos hangin lang, ngunit malinaw ang mga salitang binitiwan, tulungan. Mo, ako. Napahinto si Eliza, nanindig ang kanyang balahibo. Tumingin siya sa paligid, ngunit wala namang tao. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na imahinasyon niya lang iyon, isang laro ng isip dahil sa pagod at paninibago. Ngunit sa puso niya, alam niyang hindi. Si Miguel man ay nakaranas nito. Habang hinahanap niya ang kanyang laruan na gumulong sa ilalim ng grandiosong hagdanan na yari sa Narra, isang mahinang pag-iyak ang kanyang narinig mula sa kadiliman sa ilalim. Isang pag-iyak na punong sakit. Sa takot, mabilis siyang tumakbo papalabas at naksumbong sa kanyang ama. Gaya ngang inaasahan, sinabi ni Eduardo na ito'y gawa-gawa lamang ng kanyang isip na ang tunok ay mula lamang sa ngalumang kahoy ng bahay. Ang unang nakakita sa kanya ay si Miguel. Sa gitna ng kanilang paglalarong taguan sa malawak na pasilyo sa ikalawang palapak, habang nagtatago si Miguel sa likod ng isang aparador. Sumilip siya. At sa dulong madilim na pasilyo, nakita niya ito, isang babaeng nakatayo nakasuot ng itim na bestida, mahaba ang buhok na tumatakip sa bahaging ang kanyang mukha. Hindi ito gumagalaw. Nakatingin lang ito sa direksyon niya na may mga matang tigip ng kalungkutan. Sa isang kisap mata nang muling imulat ni Miguel ang kanyang nga mata, nawala na ang babae. Hindi siya sumigaw, sa halip ay nanatili siyang tulala. Hindi sigurado kung totoo ba o hindi ang kanyang nakita. Nang gabing iyon, habang kumukuhang isang basong tubig si Eliza sa kusina, naramdaman niya ulit ang pamilyar na panlalamig. Dahan-dahan siyang lumingon at sa madilim na salamin ng bintana, nakita niya ang refleksyon. Sa likuran niya, nakatayo ang babae mula sa kanyang panaginip. Ang parehong babae na nakita ni Miguel. Maputla ang mukha. Ang mga mata ay walang buhay at puno ng luha. Nanginginig sa takot, bigla siyang humarap. Ngunit gaya ang inasahan, wala siyang ibang nakita kundi ang lumang pader ng kusina. Nabitawan niya ang baso at ang tunog ng nabasak na bubok ang bumaon sa katahimikan ng gabi. Sa hapunan, hindi na napigilan ni Miguel ang kanyang bibig. Tay, may nakita po akong malungkot na alay sa pasilyo kanina. Sabi nito sa pagitan ng kanyang paksubo. Halos mabulunan si Eliza at ang kanyang kutsara ay bumaksak sa plato. Lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Tumingin si Eduardo sa dalawa niyang anak. Nakikita ang parehong takot sa kanilang nga mata. Guni-guni niyo lang yan. Mariing sabi ni Eduardo. Pagod lang kayo sa maghapong paglilinis. Ayoko nang marinig ulit yan. Walang multo sa bahay na ito. Kahit pa matigas ang kanyang paksasalita, sa luplup niya, kinakain na rin siyang takot. Maging siya ay nakakaramdam ng makakaibang bagay na pilit niyang binabalewala. Ngunit bilang isang ama, kailangan niyang magpakatatak. Ngunit ang gabi ay may sariling plano. Sa oras na ang lahat ay natutulog na at tanging ang huningang nga kuligli na lang ang maririnig, doon muling nakparamdam ang kaluluwa. Habang si Eliza ay nakahiga, gising pa rin at nakatiti sa kisame, ang hangin sa kanyang silit ay biglang lumamig. Ang amoy nga abo ay bumalik, mas matindi at nakakasulasok. At mula sa isang sulok ng kanyang kwarto, sa paanan ng kanyang kama, dahan-dahang nabuo ang isang anyo. Hindi ito panaginip. Bukas na bukas ang kanyang mata. Si Isabela. Mas malinaw siya ngayon kaysa dati. Ang kanyang itim na bestida ay may masuno na butas sa laylayan. Ang kanyang magandang muka ay may mabahit na uling. At sa kanyang mga mata, walang katapusang pihati ang nakalarawan. Hindi siya naksalita. Ngunit itinaas niya ang isang nanginginik na kamay at itinuro nito ang bintana sa direksyon ng madilim na likod bahay. Ang kanyang nga mata ay nagmamakaawa, humihingi ng tulong. Isang tahimik na pakiusap na bumasa sa kaluluwa ni Eliza. Pagkatapos ngang ilang sandali, ang anyo ay dahan-dahang naglaho na parang usok at iniwan si Eliza na nanginginig sa takot at sa lamig. Habang ang mensaheng hindi binikas ay malinaw na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang kasagutan sa lahat ay nakabang sa labas sa kadiliman. Ang salitang itinuro ng kaluluwa ni Isabela ay tila isang tinik na bumaon sa isipan ni Eliza. Hindi na siya mapakali. Bawat sulok ng bahay ay tila may aninong nakmamasid at bawat ihip ng hangin ay may dalang pakiusap. Kinabukasan, hindi na niya napigilan ang sarili. Isang hindi may paliwanag na puwersa ang humihila sa kanya palabas, patungo sa likod bahay na napapabaya na. Nakpaalam siyang maglalakat-lakat lang, isang dahilan upang sundan ang utos ng multo sa kanyang isipan. Ang likod bahay ay isang maliit na gubat, ang damo ay matataas, at ang mabaging na may tinik ay gumagapang sa mapader na bato.
Sa pinakaliblip na bahagi nito, sa ilalim ng isang dambuhalang puno galete na ang maugat ay parang maahas na yumayakap sa lupa, natakpuan niya ito. Ang balon. Mas nakatakot ito sa personal kaysa sa kanyang panaginip. Ang mabatong bumubuo rito ay nilulumot na at basag-basag. Ang takip nitong gawa sa makakapal na tabla ay halos bulok na. May malalaking butas na napapakita ng walang hanggang kadiliman sa loop. At sa paligid ng bibig ng balon, may mga maitim na marka. Mabakas ng isang matinding sunok na hindi naburang panahon. Habang siya ay nakatayo ron, nakatitik sa balon, ang hangin ay biglang humampas ng malakas, paikot sa kanya. At kasabay ng hangin, dumating ang tinik. Hindi na ito isang bulong. Ito ay malinaw, puno ng sakit at pihati. Isang tinik ng isang babaeng tila sumisigaw mula sa ilalim ng lupa. Dito, naririnig mo ba ako, dalaga? Dito nila ako sinunog. Dito nila ako tinakpan at pinabayaan habang nilalamon ng apoy. Dito nila ako inilibing ng buhay. Ang bawat salita ay parang isang patalim na tumusok sa kanyang paninig. Ang tinik ay napakalapit. Tila ibinubulong ito mismo sa kanyang tainga. Sa sobrang takot, napasigaw si Eliza at natumba habang paatras. Gumapang siya palayo, hindi na lumingon pa. At tumakbo pabalik sa loop ng bahay na halos hindi makahinga. Simula sa araw na iyon, ang napagpaparamdam sa loop ng bahay ay lumala. Hindi na ito simpleng nabulong o anino. Ang kaluluwa ni Isabela ay nagsimula nang magpakitang galit. Ang unang patikim ng kanyang put ay nangyari sa banyo. Nakahanda si Miguel para sa pananghalian at nakpunta sa lababo upang mahugas kamay. Binuksan niya ang lumang gripo. Sa una, umubo ito ng kulay kalawang na tubig. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, ang lumalabas ay naging isang malapot na likidong kulay dugo. Dugo! Et! Tay! May dugo sa gripo! Umalingaw-ngaw ang sigaw ng bata sa buong bahay. Agad na tumakbo si Eduardo at Eliza patungo sa banyo. Naabutan nila si Miguel na nakasandal sa pader. Nanginginig at namumutla habang nakaturos sa lababo. Ngunit nang buksan ni Eduardo ang gripo, malinis at malinaw na tubig ang lumabas dito. Ana, baka dahil lang sa kalawang ng tubo kaya mapula ang tubig? Pilit na paliwanag ni Eduardo, ngunit kitang-kita sa kanyang mukha ang pag-alala. Ang amoy ng dugo ay naiwan pa rin sa hangin. Ang mabagay ay nagsimula na ring gumalaw ng kusa. Habang sila ay tahimik na kumakain ng pananghalian, isang kutsara sa gilid ng mesa ang dahan-dahang gumalaw at nahulog sa sahig. Nakatinginan silang tatlo. Walang sinuman ang malapit dito. Kinagabihan, habang nagbabasa si Eliza sa sala, isang makapal na libro na nasa pinakamataas na estante ang biglang lumipat at marahas na bumaksak sa sahig, ilang pulgada lang mula sa kanyang mapa. Ang bawat pangyayari ay tila isang paalala na hindi sila nag-isa. Ang pinakanakakakilabot ay nangyari noong gabing iyon. Habang sila ay naghahanda ng matulog, isang malakas na tunog ng pagkalatkat ang narinig nila mula sa ibaba sa kanilang komedor. Dahan-dahan, silang sumilip mula sa hagdanan sa liwanag buwan na tumatago sa bintana. Kitang-kita nila ang isa sa mga mabibigat na silyang gawa sa nara na dahan-dahang kumikilos palayo sa mesa, na parabang may isang hindi nakikitang nilalang ang katatayo lang mula sa pakakaupo. Doon na sumuko si Eduardo. Hindi na niya kayang maganap pa ng malohikal na paliwanag. Tinipon niya ang kanyang dalawang anak sa sala. Ang kanyang muha ay blanco, isang maskara ng takot at determinasyon. Umupo siya sa pagitan nila at hinawakan ang kanilang makamay. Makinig kayo, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ito guni-guni. Mali ako. May kasama tayo sa bahay na ito. At hindi lang siya, basta nagpaparamdam. Galit siya. Ang pag-amin na iyon mula sa kanilang ama. Ang kanilang haliging lakas. Ang nagbigay ng mas matinding takot sa magkapatid. Pinatunayan nito na ang kanilang makinatatakutan ay totoo. At tila narinig ang kaluluwa ang pag-amin ni Eduardo. Bilang tugon, ang kanilang mabigat na pintuan sa harap, nagawa sa solidong kahoy na kailangan pang malakas na tulak para may sara, ay biglang bumaksak ng may nakabibinging kalabok na yumanik sa buong bahay. At pagkatapos, narinig nila ang malinaw na tunog ng peklik ng trangka. Nakalok ito mula sa loop. Napatingin silang tatlo sa pinto. Ang kanilang nga mata ay nanlalaki sa takot. Hindi lang sila minulto. Sila ay ikinulong. Sila ay magabihag sa sarili nilang tahanan kasama ang isang galit na kaluluwang humihingi ng hustisya sa pinakamalagim na paraan. Ang pakalabongang pintuan ay hudyat ng isang bagong yugto ng kanilang paghihirap. Nagsimula ang sindak. Sinubukan ni Eduardo na buksan ang pinto. Itinulak, sinipa, at binangga gamit ang bumbigat ng kanyang katawan. Ngunit ang pinto ay hindi man lang umuga.
na parabang ito'y naging isang solidong pader na bato. Si Miguel ay humahagulgol sa isang sulok, habang si Eliza naman ay nakatayo lang na parang estatwa. Ang kanyang mata ay nakatitik sa pinto. Alam na alam kung sino ang may gawa nito. Sinubukan nilang buksan ang lahat ng bintana sa unang palapak, ngunit ang bawat isa ay tila sinamento sa kanilang mahamba. Sila ay mabilanggo. Walang paraan para makalabas at walang paraan para makahingi ng tulong. Lumipas ang oras na punong tensyon. Ang bawat anino ay tila gumagalaw at ang bawat tunok ay nagdudulot ng panibagong takot. Dahil sa pagod at kawalan ng pag-asa, naktipon na lang sila sa sala. Ngunit hindi mapakali si Eliza. Kailangan niya ng sandaling mapag-isa upang iproseso ang lahat ng nangyayari. Nagpaalam siya sa kanyang ama at pumasok sa kanyang silid. Sa pagpihit niya ng doorknob at paksara ng pinto, isang kakaibang pagbabago ang kanyang naramdaman. Ang matunog mula sa labas ng kanyang kwarto, ang paghiya ni Miguel at ang pagbuntong hininga ng kanyang ama ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang nakabibinging katahimikan. Ang hangin ay bumigat at ang pader ng kanyang kwarto ay tila umuuga at nag-iba ng anyo. Bago pa man siya makasigaw, ang sahig na kanyang kinatatayuan ay tila nawala at siya ay bumaksak sa isang lugar na parehong pamilyar at dayuhan. Hindi na siya nasa kanyang kwarto. Siya ay nakatayo sa gitna ng plaza ng Barrio San Lazaro, ngunit ito ay isang bersyon mula sa nakaraan. Ang paligid ay masigla, puno nga taong nagtatawanan. At sa gitna ng lahat, nakita niya si Isabela, buhay na buhay at nagliwanag. Ang kanyang ngiti ay parang sikat ng araw, at ang kanyang kabutihan ay makikita sa paraan ng kanyang pag-abot ng tinapay sa mabatang pulubi. Nakita ni Eliza ang isang binatang si Armando, makisik at punong karisma, na nakaabot ng mabulaklak kay Isabela. Nakita rin niya ang isang mas batang Mangkardo na mula sa malayo ay nahihiyang sumusulyap na may pahanga. At sa tabi ni Isabela, laging nakaagbay ang matalik nitong kaibigan, si Delia, na may ngiti sa labi ngunit may isang kislap ng inggit sa kanyang mata sa tuwing titingnan ni Armando si Isabela. Ang pangitayng ito ay punong saya, ngunit ramdam ni Eliza ang isang paparating na trahedya. At tulad ng isang pelikula, ang eksena ay biglang nakdilim. Ang masayang musika ay napalitan ng mamapanirang bulungan. Nakita ni Eliza ang kanyang sarili na tila isang anino na mamasit mula sa isang sulok. Nasaksihan niya kung paano sinimulan ni Delia ang lason. Sa isang pagtitipon, ibinulong ni Delia sa isang matandang sismosa na nangalang Elena ang nakasinungalingan tungkol kay Isabela. Hindi man narinig ni Eliza ang eksaktong masalita, nakita niya ang masamang ngiti ni Delia at ang pag-abot nito ng ilang pirasong pilak kay Elena. Pagkatapos nun, ang lahat ay bumilis. Isang bata ang nakasakit sa baryo at si Elena ang unang sumigaw sa plaza. Ang aswang, kagagawan ng aswang na si Isabela, ang masalitang iyon ay parang apoy na kumalat sa tuyong damo. Ang dating pahanga ng mataw kay Isabela ay naging takot at ang takot ay naging put. Ang pangitain ay biglang naglaho na parang salamin na nabasag at si Eliza ay muling napaupo sa malamig na sahig ng kanyang kwarto. Sa kanyang harapan, nakaluhod si Isabela. Ang kanyang anyong multo ay mas solido at mas malinaw kaysa dati. Ang kanyang mamatay hindi na malungkot, ito ay nag-alap sa galit na tinipon sa loob ng maraming taon. Isang tinik ang direktang pumasok sa isipan ni Eliza. Malinaw at hindi may kakaila. Nakita mo na, sabing tinik. Nakita mo ang kanilang ginawa. Ang pagtataksil ng isang kaibigan. Ang kasinungalingan ng isang kapitbahay na ipinagpalit ako sa kakarampot na halaga at ang bulak na paniniwala ng buong baryo. Nanginginig, pilit na umiling si Eliza. Ngunit ang kaluluwa ay nagpatuloy. Ang kaluluwa ko ay nakakadena sa lugar na ito, hindi dahil sa galit lamang, kundi dahil sa hustisyang hindi nakamtan. Pinili kita, Eliza, dahil nararamdaman ko ang sakit sa iyong puso, ang sakit ng pagkawala. At sa likod ng sakit na iyan, mayroon kang lakas. Isang lakas na kailangan ko. Lumapit ang multo at naramdaman ni Eliza ang isang enerhiyang pumapasok sa kanya. Isang halo ng nagigilong kalungkutan at nakbabagang galit. Ito ay isang paglabak, isang pagsakop sa kanyang sariling pagkatao. Hihiramin ko ang iyong lakas, utos ngang tinik sa kanyang isip, ang iyong makamay, ang iyong katawan, upang maranasan nila ang takot na ipinaranas nila sa akin, upang matikman nila ang apoy na ipinatikim nila sa akin. Hindi, ayoko. Pilit na sagot ni Eliza sa kanyang isipan, habang ang maluha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Ngunit si Isabela ay walang awa. Ang galit nito ay nagsimulang sumanib sa kanya. At sa isang sandali,
Naramdaman ni Eliza ang isang pot na hindi kanya. Isang paknanais na manakit at magiganti. Unahin natin si Elena, ang huling utos ni Isabela. Ang pangalan ay tila isang sumpa na umalingaw-ngaw sa bungo ni Eliza. Ang babaeng iyon ang unang nahasik ng kasinungalingan. Siya ang nakbenta ng aking buhay. Siya ang unang makbabayad. Pagkatapos sabihin iyon, ang anyo ni Isabela ay dahan-dahang naklaho na parang usok. Ngunit ang kanyang presensya ay nanatili, hindi na lamang bilang isang malamig na hangin, kundi bilang isang binhinang paghiganti na itinanim sa puso ni Eliza. Ang pinto ng kanyang kwarto ay dahan-dahang bumukas ng may mahinang langit-ngit. Malaya na silang lumabas, ngunit alam ni Eliza na hindi ito kalayaan. Ito ay pahintulot. Pahintulot mula sa multo para simulan na ang kanyang madugong paghiganti. Lumabas si Eliza ng silid. Ang kanyang nga mata ay blanko at malamig. Nakitang kanyang ama at kapatid ang pagbabago sa kanya isang kadilimang walaron kanina lang. At ang kanilang takot ay nag-ibang ang anyo. Mula sa takot sa isang multo, ito'y naging takot para sa kung ano o sino na ang pumalit sa kaluluwang kanilang minamahal na si Eliza. Kinabukasan, gumising si Eliza na may kakaibang pagod sa buong katawan na parabang hindi siya natulog kundi nakipagbuno sa isang kaway sa loob ng 8 oras. May mapatlang sa kanyang alaala mula kagabi, mablangkong espasyo pagkatapos niyang lumabas ng kanyang silid. Pakiramdam niya ay isang dayuhan siya sa sarili niyang balat. Sinubukan niyang kumilos ng normal sa harap ng kanyang ama at kapatid. Ngunit ang panginginig ng kanyang makamay habang hawak ang tasangang kapa ay hindi niya may tago. Samantala, ang balita sa isang malit na baryo ay mas mabilis pang kumalat kaysa sa apoy. At sa umagang iyon, ang balita ay tungkol nga sa isang malaking sunog. Nagpasya si Eduardo na lumabas upang bumili ng kanilang mapangangailangan, mahigpit na ipinakbilin sa kanyang nga anak na huwak alis ng bahay. Sa kanyang paglalakat patungo sa malit na tindahan sa sentro ng baryo, naramdaman niya agad ang pagbabago sa paligid. Ang mataong datri bumabati sa kanya ay biglang tumatahimik sa kanyang pagdaan. Ang kanilang nga tingin ay puno ngang pagtataka at sa unang pagkakataon pagsususpetsa. Sa tindahan, dinik na dinik niya ang usapan. Grabe ang nangyari kay Aling Elena kagabi, sabi ang isang ginang habang namimili ng gulay. Nasunok daw ng buhay. Lumapit ang may-ari ng tindahan at idinagdag ang madetalye. Ang masama pa, nakatali daw siya sa kanyang tumba-tumba. Parang sinadya talaga. Sabing kapitan, baka raw pagnanakaw, pero wala namang nawawala sa mga gamit niya. Nakakakilabot. Bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Eduardo. Umuwi siyang dala-dala hindi lang ang kanilang mapinamili, kundi pati ang mabigat na balita. Sa kanilang tahanan, habang nahahanda ng tanghalian, ibinalita niya ito sa kanyang anak bilang isang babala na mag-ingat. May nangyaring sunog kagabi. Panimula niya, namatay daw si Aling Elena. Sa pagkarinig pa lang sa pangalang Elena, nanlamig ang buong katawan ni Eliza. Ang utos ni Isabela mula sa kanyang isipan ay umalingaw-ngaw na parang isang kulok. Habang nagpapatuloy sa pagkukwento ang kanyang ama tungkol sa pagkakagapos ng matanda at sa misteryosong apoy na tumupo lamang sa isang bahagi ng bahay nito, napatingin si Eliza sa sarili niyang makamay. At doon niya nakita ang mga bagay na hindi niya napansin kaninang umaga. May nga maliliit na galos sa kanyang mga braso na parabang siya ay nakipagkalmutan. At sa ilalim ng kanyang mga kuko, may maninipis na hiblangang dumi at uling. Bigla niyang inamoy ang kanyang buhok. At sa kabilang ang paliligo niya kanina, may naiwan pa ring may nang amoy ng usok. Ang piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuang ang isang larawang punong lagim. Ang mablangkong espasyo sa kanyang alaala ay biglang napuna ng pira-pirasong bangungot. Nakita niya ang kanyang sarili o ang kanyang katawan na naglalakat sa kadiliman ng gabi. Naalala niya ang tunog ng pagbukas ng isang pinto ng kubo. Ang nanalaking na mata ng takot ni Aling Elena nang ito'y magising. Ang pakiramdam ngang isang lubid sa kanyang makamay. Makamay na gumagalaw ng may sariling isip, may lakas na hindi kanya, habang itinatali ang nanginginig na matanda, ang amoy ng gas na ibinuhos sa paligid. Ang tunog ng pakaskas ng posporo, ang isang nakakabinging sigaw na biglang pinutol ng isang marahas na pagliyab, at ang pinaka-nakakatakot sa lahat, ang pakiramdam ng isang malamig na kasiyahan habang pinapanot ang apoy, isang emosyong ganap na dayuhan sa kanyang pagkatao. Hindi na niya napigilan. Tumakbo si Eliza patungo sa banyo at doon inilabas ang lahat ng laman ng kanyang sikmura. Ang panginginig ng kanyang katawan ay hindi na dahil sa takot, kundi sa kasuklam-suklam na katotohanan. Isa siyang mamamatay tao. Isang kasangkapan. Tumingin siya sa salamin at sa isang iglap, hindi ang sarili niya ang nakita niya.
kundi ang nga mata ni Isabela punong matagumpay na paghihiganti. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang maksumbong sa kanyang ama, ngunit paano? Anong sasabihin niya? Na isang multo ang gumamit sa kanya para pumatay, ituturing siyang baliw. Kinulong niya ang katotohanan sa kanyang dibdib, isang lihim na mas mabigat pa sa kamatayan. Upang makatakas sa mga pader na tila sumisikip sa kanya, nagpaalam siyang lalabas. Sa kanyang paglalakad, naramdaman niya ang tingin ng buong baryo. Ang nabulungan ay mas malakas na ngayon. Simula nang dumating ang pamilyang yan, may malas nang nangyayari dito. Ang matingin nila ay hindi na lang musisero, ito'y maakusasyon na. Sa kanyang paglalakad na walang tiyak na patutunguhan, muntik na niyang mabangga si Mang Cardo. Nakaupo ito sa isang bangko sa ilalim ng punong nga akasya, abala sa pagukit no isang malit na pirasong kahoy. Tumingala ito at ang kanyang nga mata ay walang bahit ng pahusga na nakita niya sa iba. Sa halip, ang maito ay puno ng isang malalim na kalungkutan at isang kakaibang pakilala. "Mag-ingat ka, Ineng," sabi nito sa mahinang boses na tila para lang sa kanilang dalawa. Ang namulto ng nakaraan ay hindi basta-basta nananahimik at minsan nagsasalita sila sa pamamagitan ng matang hindi kanila. Habang sinasabi ang huling pangungusap, direkta itong tumitik sa mata ni Eliza. Natigilan si Eliza. Ang kanyang masalita ay parang isang patunay. May alam siya o di kaya may hinala siya sa kung anong kababalahan ang nangyayari. Gusto niyang magtanong, ngunit ang takot ay pumigil sa kanya. Tumango na lang siya at nakmamadaling lumayo. Ang pakikipag-usap na iyon ay nag-iwan sa kanyang dalawang bagay. Isang maliit na butil ngang paasa na hindi siya lubos na nakisa sa kanyang pinagdadaanan at ang nakakatakot na kumpirmasyon na ang madilim na pagbabago sa kanya ay nakikita ng iba. Nagsimula na ang paghiganti at ang buong baryo ay nagsisimula ng magbantay sa bawat kilos niya. Ang pagkamatay ni Aling Elena ay nagtanim ng isang madilim na bini sa puso ang baryo San Lazaro. Isang biningang takot at pagdududa na mabilis na lumago at namungangamput. Ang pamilya ni Eduardo ay naging sentro ng mabulungan at masasamang tingin. Ang dating tahimik na baryo ay napuno ng lason ng paranoia. Sa loob lamang ng ilang araw, naramdaman nila ang buong bigat ng pagiging itinakwil. Kapag si Eduardo ay pumupunta sa tindahan, bigla na lang sinasabi ng tindero na si Mang Berto na ubos na ang kanyang paninda. Kahit kitang-kita pa ang nakasabit na delata. Kapag sinusubukan ni Miga na makipaglaro sa mga bata sa plaza, mabilis silang tinatawa ng kanilang maina na may kasamang bulong na, "Huwa kang lalapit diyan. Baka mahawa ka pa sa malas." Ang salitang aswang na dati isang biro lang sa makwentong kutsero ay naging isang seryosong paratang na ibinabato sa kanila. Ang bigat ng sitwasyon ay pinakaramdam ni Eliza. Ang kanyang magabi ay naging isang walang katapusang pababantay. Takot siyang matulog, takot sa kung anong maaring gawin ni Isabela gamit ang kanyang katawan habang siya ay walang kamalayan. Ang kanyang mamata ay nakaroon ng maitim na bilog. Ang kanyang katawan ay nangayayat. At ang kanyang mukha ay laging blanko. Para siyang isang bangkay na naglalakad. Ang kanyang ama at kapatid ay nakmamasit lamang, puno ng pag-alala at awa. Ngunit walang magawa. Paano mo tutulungan ang isang taong ang kalaban ay nasa loob mismo ng kanyang pagkatao? Si Isabela, sa kabilang dako, ay tilalalong. Lumalakas sa bawat araw na lumilipas, pinapakain ng takot at galit ng buong baryo. Ang kanyang presensya ay hindi na isang malamig na hangin lamang, kundi isang mabigat na puwersa na laging nakadagan sa balikat ni Eliza. Isang gabi, sa kabilang lahat ng kanyang pagsisikap na manatiling gising, bumigay ang katawan ni Eliza. Habang dahan-dahan siyang nilalamon ng antok, naramdaman niya ulit ito. Ang nagyayalong lamig na gumagapang mula sa kanyang mapapakyat sa kanyang buong katawan. Ngunit sa pagkakataong ito lumaban siya. "Hindi, sa akin ang katawan na to. Tubayan mo na ako." Sigaw niya sa kanyang isipan. Ang labanan ay nangyari sa loob ng kanyang kamalayan. Pakiramdam niya ay nalulunod siya sa isang malalim at madilim na karagatan habang ang kanyang sariling pag-isip ay itinutulak pababa sa isang malit na sulok ng kanyang utak habang ang kamalayan ni Isabela napuno ng put at paghihiganti ang siyang umaangat at kumokontrol sa lahat. Ang huling nakitang tunay na Eliza bago siya ganap na magapi ay isang imahe mula sa alaala ni Isabela. Ang mukha ni Mang Berto, ang may-aring tindahan na may mapangutyang ngiti habang ipinagtatabuyan palayo si Isabela noong ito'y nabubuhay pa. Sa kabilang parteng baryo, isinasara na ni Mang Berto ang kanyang tindahan. Siya ay isang taong magaspang ang ugali at walang pakialam sa nararamdaman ng iba. Habang binibilang niya ang kanyang kita, isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa labas. Inisip niyang isa lamang itong ligaw na pusa
Ngunit ang kaluskos ay nasundan ng tatlong malalakas na katok sa kanyang pintuan. Sino yan? Sarado na, sigaw niya. Walang sumagot. Muli siyang nakarinig ang katok. Mas malakas, mas mapilit. Sa inis, binuksan niya ng bahagya ang pinto. Ano bang? Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Isang anino ang mabilis na pumasok sa siwang. Ang narinig na lang mula sa labas ay isang tunog na nababasak na bote, isang garalgal na sigaw. At pagkatapos, isang nakabibinging katahimikan. Kinabukasan, ang buong baryo ay ginising ang isang sigaw ngang pakasuklam. Ang asawa ni Mang Berto ang nakadiskubre sa bangkay. Ang eksena ay mula sa isang masamang panaginip. Ang tindahan ay nakakandado mula sa loob. Ngunit si Mang Berto ay nakahandusay sa sahig. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa takot. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong lagim. At sa kanyang dibdib, may tatlong malalalim na hiwa na parabang kinatay siyang isang hayop na may matatalas na kuko. Walang dugo, ngunit ang masugat ay maitim at tila nasunog ang magilid. Ang doktor ng baryo ay walang may bigay na paliwanag. Hindi ito gawa ng tao. Ang takot ng mga taga-baryo ay naging isang kolektibong pakasira ng bahid. Sa gitna ng kaguluhan, isang kamag-anak ni Aling Elena ang sumigaw habang nakaturo ang isang nanginginig na daliri sa bahay ni na Eliza sa burol. Sila ang may kagagawan nito. Simula nang tumapa ang pamilyang yan sa ating baryo, puro kamalasan na ang ating sinapit. Ang anak nilang babay, nakita ko siya kagabi. Parang isang aninong naglalakat. Sila ang pamilya na aswang. Ang akusasyon ay parang isang mitsa na naksindi sa galit ng mga tao. Ang kanilang takot ay nangailangan ng isang paglalabasan, isang pakbibintangan. At ang pamilya ni Eduardo ang naging target. Samantala, sa lumang bahay, nagising si Eliza na mas masama pa ang pakiramdam kaysa dati. Ang kanyang damit pantulok ay may punit sa balikat. Ang kanyang mabraso ay puno ng mas malalalim na kalmot na gawang ang sarili niyang makuko. At sa kanyang isipan, malinaw na malinaw ang isang alaala. Ang mukha ni Mang Berto na sumisigaw, ang kanyang ngamatang na mamakaawa, habang ang makamay ni Eliza na hindi niya kontrolado ang dumudurok sa kanyang lalamunan. Ang bigat ng kasalanan ay halos ikabaliw niya, ngunit bago pa man niya ito may labas, isang ugong ang kanilang narinig mula sa labas. Isang ugong ng maraming taong galit. Sumilip sila sa bintana at nakita ang isang lumalaking grupo ng mga taga-baryo sa paanan ng kanilang lupain. Ang ilan ay may dalang sulo, ang iba ay may hawak na itak at magamit sa bukid. Ang mga bulungan ay naging isang sigaw. Ang takot nila sa multo sa loob ng bahay ay napantayan na ngayon ng mas matinding takot sa mga taong nasa labas. Sila ay muling natrap, hindi ng isang kaluluwa, kundi ng putnang mabuhay na handang pumatay dahil sa takot. Ang bahay ay naging isang kulungan, hindi dahil sa multo, kundi dahil sa mga taong buhay na nasa labas. Ang gabi ay napuno ng masigaw at pakbabanta. Nga aswang, lumabas kayo. Ang tunog nga batong bumabaksak sa kanilang bubong at mga dingding na gawa sa kahoy ay tila mga suntok sa kanilang mga puso. Sa loob, makakayakap ang mag-ama na kupo sa sahig, malayo sa mga bintana. Si Eduardo, sa kabilang na sariling takot, ay pilit na pinapakita ang katatagan para sa kanyang nga anak. Sinubukan niyang sumigaw mula sa isang siwang sa bintana. Wala kaming kasalanan. Nakakamali kayo. Ngunit ang kanyang boses ay nilamon lamang ng mas malakas na sigangput mula sa labas. Habang ang kanyang ama ay sinusubukang makipag-usap sa mataong bingi sa katwiran at si Miguel ay umiyak sa takot, ang isip ni Eliza ay tumatakbo. Kailangan nilang makatakas, ngunit saan sila pupunta? Ang buong baryo ay laban sa kanila. At sa gitna ng kanyang pag-isip, biglang sumulpot ang isang alaala. Ang malumanay ngunit makahulugang mamata ni Mang Cardo. Ang kanyang masalita, ang namultong nakaraan. Nagsasalita sila sa pamamagitan ng matang hindi kanila. Hindi siya nang husga. Tumingin siya sa kanya na parabang naiintindihan niya ang lahat. Tay, bulong ni Eliza. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may bagong determinasyon. Si Mang Cardo, palagay ko, siya lang po ang makikinig sa atin. Kailangan ko siyang puntahan. Nakalinlangan si Eduardo. Paano kung isa rin itong patibong? Ngunit nang makita niyang desperasyon at kakaibang tibay sa mga matang kanyang anak, wala na siyang ibang nakitang pag-asa. Iyon na lamang ang kanilang natitirang baraha. Hinintay nila na bahagyang humupa ang ingay sa labas nang ang karamihan sa mga nakbabantay ay naksimula ng antukin sa pamamagitan ng isang mali na bintana sa kusina na nakatago sa likod ng mga halaman. Dahan-dahang pinalabas ni Eduardo si Eliza. Ang bawat langit ng bintana ay tila isang sigaw sa katahimikan ng gabi. Ang paglalakbay ni Eliza patungo sa dampani, Mang Cardo sa gilid ng baryo ay isang pagsubok sa kanyang katapangan.
Nanatili siya sa maanino, gumagapang sa matataas na damo. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa bawat kaluskos. Mula sa malayo, natatanaw pa rin niya ang liwanag ng ngasulo na nakabantay sa kanilang bahay. Narating niya ang maliit na kubo na kubli sa mapunong saging. Isang lampara degas lang ang nagbibigay liwanag sa loob. Kumatok siya ng 3 beses. Mahina at nanginginig. Bumukas ang pinto at bumungat sa kanya si Mang Cardo. Hindi man lang nagulat. Na parabang inaasahan na niya ang kanyang pagdating. Pumasok ka inang, halika't magkape muna tayo. Ang simpleng alok na iyon, ang kalmadong tini na iyon sa gitnang kaguluhan ang siyang tuluyang nakpabaksak sa lahat ng pader na itinatayo ni Eliza. Sa loob ng kubo, naamoy bagong tabas na kahoy at pinatuyong mahalamang gamot, ibinuhos niya ang lahat. Humahagulgol, ikinuwento niya ang panaginip, ang pagpaparamdam ni Isabela, ang pagkontrol sa kanyang katawan, ang suno na pumatay kay Aling Elena, ang malagim na sinapit ni Mang Berto. Inamin niya ang lahat. Hindi bilang isang mamamatay tao, kundi bilang isang biktima, isang kasangkapang walang kalaban-laban. Sa buong pakukwento niya, si Mang Cardo ay nakikinig lamang. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa kanya, punong ng awa at pakunawa, walang pahuhusga. Nang matapos si Eliza, tumayo si Mang Cardo at kinuha ang isang lumang baon na kahoy. Mula ron, inilabas niya ang isang kupas na litrato. Ipinakita niya ito kay Eliza. 3 masasayang teenager ang nasa larawan. Isang nagliliwanag sa ganda na si Isabela, isang nahihiyang si Mang Cardo, at isang nakangiting si Delia. Siya si Isabela, sabi ni Mang Cardo. Ang kanyang boses ay basak. Ang matalikong kaibigan, ang babaeng minahal ko ng lihim. At ang pinakamalaking kasalanan ko sa buhay ay ang pananahimik habang si ay kanilang pinapatay. Doon na ikinuwento ni Mang Cardo ang lahat. Sila raw 3 ay hindi mapagiwalay noong kanilang kabataan. Ngunit ang pagkakaibigan nila ay nasubok nang dumating si Armando, isang makisik na dayo na agad nabihani sa ganda ni Isabela. Si Delia, mahal din niya si Armando, pagpapatuloy ni Mang Cardo. Ngunit si Isabela ang pinili ni Armando. Doon nagsimula ang lamat sa aming pagkakaibigan. Nakita ko ang inggit sa mamata ni Delia. Ikinuwento niya kung paanong biglang lumitaw ang sismis na aswang si Isabela, sismis na walang sinuman ang nakakaalam kung saan nagsimula. At pagkatapos ng malagim na pagkamatay ni Isabela, ang 2 tao na sangkot sa buhay nito ay bigla na lang naglaho. Si Armando, nawala na parang bula. At si Delia, ilang linggo lang matapos ang libing, lumipat sa kabilang baryo. Narinig ko na lang, isa na, siyang tanyak na albularyo doon. Tila tinatakasan nilang 2 ang mamulto ng ating baryo. Tumingin si Mang Cardo kay Eliza, ang kanyang mata ay punong bagong determinasyon. Hindi ikaw ang kalaban dito, inang. At lalong hindi si Isabela. Ang kalaban natin ay ang kasinungalingan na pumatay sa kanya. Ang kaluluwa niya ay hindi matatahimik hanggat hindi lumalabas ang buong katotohanan. Kumuha siya ng asang maliit na talang itim at mula sa iba't ibang garapon, kumuha siya ng asin, dinikdik na bawang at mga tuyong dahon. Binalot niya ito at ibinigay kay Eliza. Ito ay isang anting-anting. Isukbit mo yan sa iyong lik. Hindi nito kayang itaboy ang isang kaluluwang kasing lakas ni Isabela, ngunit bibigyan ka nitong sapat na lakas upang paminsan-minsan ay labanan ang kanyang kontrol. Bigyan mo akong panahon. Hahanapin ko ang kasagutan. Mahigpit na hinawakan ni Eliza ang maliit na supot, isang konkretong simbolo ng paasa. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya naisa. Nagpaalam siya at maingat na bumalik sa kanilang bahay. Nadatnan niyang gising pa ang kanyang ama. Naabang sa kanyang pagbabalik. Hindi pa niya ikinuwento ang lahat, ngunit sapat na ang nakita ni Eduardo sa mamatang kanyang anak. Ang dating blankong tingin ng takot ay napalitan ng isang maliit na ningas. Isang ningas ng paglaban. Sa tulong na impormasyong ibinigay ni Mang Cardo, isang bagong plano ang nabuo. Isang planong mapanganib ngunit ito na lamang ang kanilang natatanging pag-asa. Kung si Delia nga ang ugat ng lahat ng kasinungalingan, kailangan nilang harapin ang ugat na ito. Nakasundo sila na pupuntahan ni Eduardo at Eliza ang albularyo sa kabilang baryo. Ang kanilang dahilan, hihingi sila ang tulong para sa kalagayan ni Eliza na ginagambala ang isang ligaw na kaluluwa. Si Miguel ay pansamantalang ipinagkatiwala kay Mang Cardo, isang kilos na nagpatibay sa kanilang nabuong alyansa. Ang paglalakbay patungo sa baryo ng Lumang, sa paay puno nga agam-agam, bawat kilometrong kanilang nilalakbay palayo sa San Lazaro ay tila isang hakbang patungo sa isang hindi tiyak na panganib. Hawa-hawa ni Eliza ang anting-anting na bigay ni Mang Cardo.
Ang init nito sa kanyang palat ang tanging nagbibigay sa kanyang lakas ng loob. Natakpuan nila ang bahay ni Aling Delia nang walang kahirap-hirap. Sikat siya sa buong lugar bilang isang magaling na manggagamot. Ang kanyang bahay ay isang halungang pabanalan at kababalahan. Ang salay puno nga imaheng santo at mga nakasabit na rosaryo, ngunit sa mga madidilim na sulok, may mga kakaibang bote na may lamang nga likido at mga tuyong sanga at mga manikang yari sa tela na may mga karayom. Ang hangin ay mabigat sa amoy ngang insenso at kandila, ngunit may kasama itong amoy na tila lupa at nabubulok na dahon. Lumabas si Aling Delia mula sa isang silid. Isa na siyang matandang babae. Ang kanyang mukha ay puno nga linyang panahon at ang kanyang nga mata ay kalmado na tila isang malalim na lawa. Ngunit sa likod ng kalmadong iyon, may isang talas na nakatago. Tuloy kayo, sabi niya sa isang malumanay na tinig. Ikinuwento ni Eduardo ang sakit ni Eliza. Nakinig si Delia ng may buong atensyon. Tumatango-tango na may pakunawa. Kawawang bata, sabi niya habang hinahaplos ang buho ni Eliza. May isang kaluluwang ligaw na kumakapit sa kanya. Marahil ay may kailangan ito o di kaya'y hindi matahimik. Huwag kayong mag-alala, gagawin ko ang lahat para matulungan siya. Pumasok sila sa isang maliit na silid sa likod ng bahay kung saan naroon ang kanyang altar. Sinindihan ni Delia ang itim na kandila at nagsimulang mausal ng magadasal sa isang wikang hindi maintindihan ni Eduardo, isang halong Latin at lumang dialekto. Kumuha siya nangis na may matapang na amoy at ipinahit ito sa no sentido at mga palat ni Eliza. Ang hangin ay lalong bumigat at tila umikot ang buong silid. Si Eduardo ay tahimik na nagmamasid sa isang sulok, handang protektahan ang kanyang anak sa anumang mangyayari. Habang tumitindi ang pek-usal ni Delia, nagsimulang manginig si Eliza. Ang anting-anting sa kanyang lig ay tila umiinit. Sinusubukan ni Delia na palayasin ang espiritu, ngunit hindi niya alam na ang kanyang ritual ay nagsilbi lamang na isang susi na nagbuka sa kulungan ng put ni Isabela. Biglang nanlaki ang mata ni Eliza, ngunit hindi na ito ang kanyang mata. Ito ay mga mata na nakalap, punong galit na itinago. Sa loob ng 20 taon, ang kapangyarihan ni Isabela na pinalakas pa ang presensyang kanyang taksil na kaibigan ay sumabog. At sa isang iglap, ang silid ay naglaho. Ang ritual ay nahijak. Isang pangitain ang pilit na ipinasok sa isipan nilang tatlo. Nakita nila ang nakaraan, hindi bilang nga manunot, kundi sa pamamagitan mismo nga mata ni Isabela. Nakita nila ang sakit na naramdaman ni Isabela nang makita niya ang inggit sa mamata ni Delia sa tuwing binibigyan siya ng regalo ni Armando. Nasaksihan nila ang eksaktong sandaling ng pagtataksil. Si Delia, sa dilim ng gabi, inaabutan ng salapi si Aling Elena at isa pang lalaki. Narinig nila ang kanyang malinaw na utos. Ikakalat ninyo na isa siyang aswang. Sabihin ninyo na may alaga siyang manananggal. Sabihin ninyo na siya ang dahilan ng pagkakasakit ng hayop. Sisirain ko ang pangalan niya hanggang sa kamuhian siyang lahat. At ang pinakamalupit na baging ang pangitain, ang gabi ngang kanyang kamatayan, habang siya ay sinusunok sa balon, habang ang buong baryo ay sumisigaw nga matay ka. Aswang, nakita nila si Delia. Hindi ito kasama-sam nga sumisigaw. Siya ay nakatago sa lilim ng isang puno nga mangga, nakmamasid, at sa kanyang malabi sa liwanag ng apoy na tumutupo sa kanyang matalik na kaibigan ay isang malamig at matagumpay na ngiti. Ang pangitain ay biglang nawakas. Isang nakakabaliw na sigaw ang kumawala sa lalamunan ni Eliza. Isang sigaw na pinahalong takot niya at nang walang hanggang put ni Isabela. Si Delia ay napaluhot sa sahig. Namumutla at habol ang hininga na parabang siya mismo ang nasusunog. Ang tini ni Isabela, gamit ang bibig ni Eliza, ay umalingaw-ngaw sa silid. Ang boses ay dalawa, makapatong. Boses ng isang dalagita at ng isang kaluluwang puno ng paghihiganti. Sinunggaling, traidor, ikaw ang nakplano ang lahat. Ikaw ang pumatay sa akin. Ang maskara ang kabanalan ni Delia ay tuluyang nawasa. Ang kanyang mukha ay nag-iba mula sa isang maamong matanda. Ito'y naging isang halimaw na punong galit. Walang hiya kang demonyo. Sigaw niya pabalik. Dapat ay nanatili ka na lang sa impyerno kung nasaan ka. Mabilis siyang tumayo. Kinuha ang isang krusipiho na gawa sa itim na kahoy at isang boteng banal na tubig. Sumugot siya kay Eliza. Nagsimula ng isang marahas na eksorsismo. Ngunit huli na ang lahat. Ang kapangyarihan ni Isabela na pinakawalan ng kanyang sariling pagtataksil ay hindi na mapipigilan. Isang hindi nakikitang puwersa ang sumabog mula kay Eliza. Ang makandila ay namatay at si Delia ay tumilapon na parang isang basahan. Bumaksak sa kanyang sariling altar. Ang maimay ng santo ay nangabasag at ang silid ay binalot ng kadiliman. Sa gitnang kaguluhan, inablot ni Eduardo ang kanyang anak
na tila nawalan ng malay dahil sa matinding pagod. Binitbit niya ito at tumakbo sila papalabas ng bahay. Papalayo sa baliw na tawa ni Delia na umalingaw-ngaw sa kanilang likuran. Habang sila ay tumatakbo sa ilalim ng buwan, isang bagay na ang malinaw. Hindi na sila nakahanap ng katotohanan. Alam na nila ito at alam na rin nila kung sino ang susunod na target sa listahan ni Isabela. Hingal na hingal at nanginginig sa takot, dumating si Eduardo at Eliza sa kubo ni Mang Cardo. Ang kaligtasang dulot ng malit na dampa ay pansamantala lamang dahil ang kanilang naisipan ay puno pa rin ng imahe ng nawawalang si Delia at ng katotohanan ng kanyang ibinunyag. Ikinuwento nila ang lahat kay Mang Cardo, ang ritual, ang pangitain ng pagtataksil at ang pag-amin ni Delia sa pamamagitan ng galit nito. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Mang Cardo, isang tunog ng kalungkutang matagal ng kinikimkim. Kinutuban na ako, sabi niya habang nakatingin sa kawalan. Ang inggit, kapag pinabayaan, ay nagiging isang ahas na handang tuklawin kahit ang kamay na nakalaga sa kanya. Hindi ko lang inasahan na ang lason nito ay ganito kalala. Ngunit habang sila ay nag-usap, isang tunok ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Hindi ito ang galit na sigaw ng mga taga-baryo. Ito ay isang sigaw na mas mataas, mas matinis, puno ngang purong takot na nagyelo sa dugo. Sinundan ito ngang isa pa at isa pa hanggang sa ang buong baryo ay tila naging isang kurong ng mga kaluluwang naghihirap. Nakatinginan silang tatlo, ang kanilang nga mata ay nanlalaki. Mabilis silang lumabas at umakyat sa isang maliit na burol sa likod ng kubo ni Mang Cardo, isang lugar kung saan matatanaw ang sentro ng San Lazaro. Ang kanilang nakita ay isang eksena mula sa pinakamasamang bangungot. Ang baryo ay sinalakay, ngunit hindi nga tao. Mamaitim na anyo na may malalapat na pakpak ng paniki ang lumilipat sa himpapawid. Bumababa sa mga bubong ng bahay. Manilalang na gumagapang sa lupa na may bilis ng isang hayop. Ang kanilang mamata ay nagliliwanag na parang mapulang baga sa dilim. Narinig nila ang tunok ng mga nababasak na bintana, mga pintong sa pilitang sinisira, at ang manakakakilabot na sigaw ng mga taong kinakalatkat palabas ng kanilang mga tahanan. Diyos ko po, nangginginig na sabi ni Eduardo. Anong klaseng nilalang yan? Ang mukha ni Mang Cardo ay blanco, hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa pakilala sa isang matagal ng kinatatakutan. Ang tunay na halimaw, halos pabulong niyang sabi, ang maalagat niya, nakbalik na siya. Sa sandaling iyon, ibinunyak ni Mang Cardo ang huling piraso ng madilim na palaisipan, ang sikretong pilit nilang itinago ni Isabela noon. Si Armando, ang makisik na manliligaw, ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ang pinunong isang angkan ng aswang, isang anang dilim. Si Isabela ay umibig sa pagkatao ni Armando, hindi sa kanyang pagiging halimaw. Naniwala siyang kaya niyang baguhin ito, na ang kanilang pag-ibig ay kayang talunin ang kadiliman sa loob nito. At si Armando, sa kanyang sariling paraan, ay tunay na minahal si Isabela. Ang pag-ibig na iyon, kahit pa makasarili at mapangangkin, ang naksilbing isang hindi nakasulat na kasunduan. Habang si Isabela ay nasa kanyang tabi, ang baryo San Lazaro ay ligtas mula sa kanyang maalagad. Ang katotohanan ay parang isang malakas na sampal sa isipan ni Eliza. Ang ginawa ni Delia ay higit pa sa pagpatay sa isang kaibigan. Ang kanyang pagtataksil ay hindi lang kumitil ng isang buhay. Sinira nito ang tanging bagay na nagpoprotekta sa buong baryo. Ang pagkawala ni Armando pagkatapos mamatay ni Isabela ay hindi dahil sa pagluluksa. Ito'y isang paghahanda. At ngayon, nagbalik siya, marahil, ang espiritual na ingay na nilika. Ang paghiganti ni Isabela ay nagsilbing isang parola sa gitna ng kadiliman. Isang senyales sa halimaw na ang kaluluwa ng kanyang minamahal ay muling nagising at hinilas siya nito pabalik upang angkinin ang naiwan. Sa loob ng isipan ni Eliza, naramdaman niya ang isang biglaang pagbabago sa enerhiya ni Isabela. Ang personal na galit nito sa mga pumatay sa kanya ay nariyan pa rin, ngunit natabunan itong isang mas malaki at mas mabangis na damdamin. Isang galit na hindi na para sa hustisya, kundi para sa proteksyon. Ang tinik ni Isabela ay muling umalingaw sa kanyang ulo. Ngunit iba na ang tono nito. Ang mga anak ng dilim. Ang aking minamahal na halimaw, hindi ko sila hahayaang wasakin ang lugar na ito. Ang mataong ito, sila ang pumatay sa akin. Ngunit hindi ko papayagan na sila ay maging pakain para sa mga alagad niya. Ito ang pinakamasakit na kabalintunaan. Upang makamit ang kanyang hustisya, kailangan niya munang iligtas ang mga anak at apo ng taong walang awang pumatay sa kanya. Ang labanan ay hindi na simple. Ito ay naging isang digmaan sa pagitan ng tatlong sulok. Si Isabela, ang naghihiganting kaluluwa na ngayon ay naging isang atubiling tagapagtanggol. Si Delia,
Ang taksil na tao na siyang nagsimula ng lahat ng kaguluhan. At si Armando, ang tunay na halimaw na nakbalik upang bawiin ang kanyang nawalang pag-ibig at sirain ang lahat ng hahadlang sa kanya. Habang sila ay nakatayo sa burol, pinapanot ang lagim na nagaganap sa ibaba, isang manananggal ang humiwalay sa kaguluhan. Ang itaas na bahaging ngatawan nito na may mga bitukang nakalawit ay lumipat pa itaas. Ang ngapakpa nito ay humahampas sa hangin at nakita sila nito. Ang nilalang ay nagbugang ng isang matinis na sigaw na tumarak sa kanilang matainga at mabilis na lumipat patungo sa kanilang direksyon. Ang panganib ay hindi na isang tanawin lamang mula sa malayo. Ito ay isang direktang pag-atake. Mabilis na dumampot ng isang matulis na kawayan si Mang Cardo. Si Eduardo ay kumuha ng isang malaking sanga ng puno at si Eliza, habang nararamdaman ang isang malamig na kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang maugat mula kay Isabela, ay hindi umatras. Ang kwentong isang simpleng multo ay tapos na. Ang digmaan para sa kaluluwa ng Barrio San Lazaro ay nagsisimula pa lamang. Ang matinis na sigaw nga nananggal ay parang isang patalim na humiwa sa hangin habang ito'y mabilis na bumulusok patungo sa kanila. Ang takot ay halos maging isang pader na hindi malakpasan, ngunit ang pangangailangang mabuhay ay mas malakas. Sa likuran ng puso ang kahinaan niyan, sigaw ni Mang Cardo habang iwinawasiwas ang matulis na kawayan na parabang isa itong espada. Si Eduardo, sa purong pagnanais na protektahan ng kanyang anak, ay walang habas na nahagis ng mabato at sanga upang guluhin ang nilalang. Ang atake ay marahas at mabilis. Lumusop ang manananggal. Ang mahahalba nitong kuko ay handang gutayin ang sinumang tamaan. Ngunit sa sandaling iyon, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Si Eliza, na itinutulak ng galit ni Isabela, ay nakbuga ng isang sigaw. Hindi ito isang ordinaryong sigaw ng takot. Ito'y may kasamang puwersa. Isang alon ng enerhiyang espiritual na pansamantalang yumanik sa aswang sa himpapawid. Ang pagkakataong iyon ay sapat na. Mabilis na sinaksak ni Mang Cardo ang tagiliran ng nilalang. Isang nakakakilabot na hiyaw ng sakit ang kumawala sa manananggal. Ngunit sa kanyang pakpalak, ang isa nitong matalas na pakpak ay humampas at humiwa sa braso ni Eliza. Isang malalim na sugat ang bumukas at ang dugo ay mabilis na dumaloy. Bumaksak si Eliza sa lupa, hawak ang kanyang braso. Ang sakit ay tila isang apoy na gumagapang sa kanyang katawan. Ang sugatang aswang na umuungol sa sakit ay mabilis na lumipat paatras sa kadiliman. Sa bahay, bilis, utos ni Eduardo. Inalalayan nila ang duguan at nanghihinang si Eliza at tumakbo pabalik sa lumang bahay. Ang kanilang tanging kanlungan, isinara nila ang pinto at hinarangan ito ngang mabibigat na muebles. Ang nga bintana ay isinara at tinakpan. Ngunit ang kanilang ginawa ay nagsilbi lamang na isang paanyaya. Ang buong atensyon ng maaswang, na tila may isang isip na kumokontrol, ay natuon na ngayon sa kanilang bahay. Naramdaman nila ang presensya ni Isabela sa loop at si Armando ay gustong bawiin ang sa kanya. Nagsimula ang paglusop. Ang bubong ay tila inulanan ng mabibigat na bagay na sinundan ng tunog ng mamatatalas na kukong kumakaskas sa yero. Ang dingding na kahoy ay niyayanik ng malalakas na kalabot. Sa mga siwang ng bintana, nasisilip nila ang mamukha mula sa bangungot, mamukhang may mapupulang mata, mapangil na handang manlaslas, madila na may haba at parang ahas. Ang bahay ay naging isang maliit na isla sa gitna ng isang karagatan ng halimaw. Sa loop, ang kalagayan ni Eliza ay lalong lumalala. Ang dugo ay patuloy na dumadaloy mula sa kanyang sugat. Sinubukan itong bendahan ni Eduardo gamit ang isang piraso ng tela, ngunit hindi ito sapat. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang paghinga ay bumabagal. Ramdam niya ang paghina ng kanyang katawan. Kasabay nito, ramdam niya ang pag-aalala at pagkabigo ni Isabela sa kanyang isipan. Sinusubukan ng kaluluwa na gamitin ang kanyang lakas para lumaban, para protektahan sila. Ngunit ang sisidlan nito, ang katawan ni Eliza, ay bumibigay na. Masyadong mahina. Ang katawan ko, kirap na bulong ni Eliza. Ang kapangyarihan ni Isabela sa loob niya ay kumikislap na parang isang kandilang malapit ng maubos. Sa gitna ng guluhan, isang nakakabinging pagwasak ang yumanik sa buwang sala. Ang malaking bintana ay sumabok palop, kasama ang napirasong kahoy at salamin. At mula sa butas na iyon, pumasok si Armando. Ang anyo niya ay hindi na ang anyo ng isang makisig na lalaki. Mas matangkat siya, ang kanyang balat ay mas madilim, ang kanyang mamata ay nakalab na pula, at ang kanyang madaliri ay may mahabang kuko na parang mapatalim. Hindi niya pinansin si Eduardo o si Mang Cardo. Ang kanyang mamata ay nakatuon lamang sa naghihingalong si Eliza. Isabela,
Ang kanyang boses ay isang dagundong. Malalim at punong pagnanasa. Nandito na ako para sa iyo. Tapusin na natin ang paghihirap mo sa mahinang katawan na yan. Humakbang siya patungo kay Eliza. Ang kanyang ngakuko ay handa ng dumaklot. Ngunit bago pa man niya ito maabot, humarang sa kanyang daraanan si Mang Cardo. Ang matanda ay nanginginig, hindi lamang sa takot, kundi sa isang matinding determinasyon. Itinaas niya ang kanyang nga kamay, isang kilos ng pagsuko at pag-alay. Isabela, dinggin mo ang aking panalangin. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw. Mas malakas pa sa ingay ngang aswang sa labas. Iwanan mo na ang bata. Hindi na niya kaya. Sa akin ka pumasok, gamitin mo ang aking lakas. Gamitin mo ang buhay ko. Handa akong ialay ang lahat para sa iyo. Ang kanyang masalita ay puno ng pag-ibig na itinago sa loob ng mahabang panahon. Isang pag-ibig na handang magsakripisyo. Tila narinig ng kaluluwa ang kanyang pagsusumamo. Isang nakakasilaw at malamig na liwanag ang biglang bumulwak mula sa dibdib ni Eliza. Napasigaw siya habang ang enerhiya ay marahas na umalis sa kanyang katawan. Ang liwanag ay naging isang mabilis na agos na direktang tumama sa dibdib ni Mang Cardo. Ang matanda ay tumalsik pa atras. Ang kanyang katawan ay kinumbulsoyon ng marahas na parabang siya ay nakukuryente. Si Eliza, sa kabilang banda, ay bumaksak sa sahig. Nawalan ng malay, ngunit sa wakas malaya na. Dahan-dahan, tumayo si Mang Cardo. Ngunit hindi na ito ang dating matanda na may baluktot na likot at mabagal na kilos. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang mga balikat ay matatak. Ang kanyang mga galaw ay punong ang isang nakatagong lakas. At nang imulat niya ang kanyang nga mata, hindi na ito ang nga mata ng isang simpleng karpintero. Ito'y ang nga mata ni Isabela, na alap sa puno ng kapangyarihan. Tumingin siya kay Armando, hindi na may takot, kundi may galit ng isang pinagtaksilan at minamaliit. Armando, ang boses na lumabas sa bibig ni Mang Cardo ay dalawa, makapatong, isang malalim na boses ng lalaki at isang matinis na tinig ng babae. Isang koro ng paghihiganti, oras na para pagbayaran mo ang lahat. Sa isang sigaw na hindi para sa tao, ang sinapian na si Mang Cardo ay sumugot kay Armando. Nagbanggaan ang dalawang nilalang ng kadiliman at trahedya at ang pagsabong ng kanilang kapangyarihan ay yumanik sa pundasyon ng lumang bahay. Ang laban para sa kaligtasan ay naging isang laban ng maalamat. Ang pagbabanggaan ng dalawang nilalang ay parang isang bagyo na namuo sa loob ng lumang bahay. Si Armando, sa kanyang anyong halimaw, ay kumikilos ng may bagsik at bilis na hindi para sa tao. Ang kanyang makuko ay humahawi sa hangin, nag-iwan ng mabakas sa malumang pader at sahig. Sa kabilang banda, si Mang Cardo, na ngayon ay sisidlan ng kaluluwa ni Isabela, ay lumalaban ng may kakaibang gilas at tapang. Ang bawat kilos niya ay punong emosyon, ang galit ng isang pinagtaksilan, ang sakit ng isang nasirang pag-ibig. Hindi ito laban ng lakas lamang, kundi laban ng dalawang pusong minsan ang tumibok para sa isa't isang, ngunit ngayon ay pinahiwalay ng trahedya at kadiliman. Habang ang dalawang alamat ay naglalaban sa sala, si Eduardo naman ay abala sa sarili niyang desperadong pakikipaglaban. Itinago niya ang walang malay na si Eliza at ang nanginginig na si Miguel sa ilalim ng isang matibay na lamesa. Hawak ang isang nabaling paang silya na nagsisilbing pamalo. Buong tapang niyang hinarap ang mga mas malilit na aswang na sumusubo pumasok sa mga nabasak na bintana. Ang bawat hampas niya ay may kasamang sigaw. Isang sigaw ng isang amang handang ibuwis ang lahat para sa kanyang maanak. Sa gitnang kaguluhan, isang anyo ang dahan-dahang lumitaw mula sa nasirang pintuan. Si Dalia, ang kanyang damit ay gulanit, ang kanyang buhok ay magulo, ngunit ang kanyang nga mata ay nagliyap sa isang baliw na enerhiya. Hawak niya ang isang maliit na manikang gawa sa retaso at dayami, at isang luma at kinakalawang na punyal. Napakagandang pagtatanghal, sabi niya. Ang kanyang boses ay punong lason at pakasuklam. Ang dalawang nag-ibigan, sa wakas ay muling nakita upang wasakin ang isa't isa. Isang trahedya na ako mismo ang sumulat. Ang kanyang pagdating ay nakpabago sa takbong laban. Itinaas niya ang manika na may kapirasong buho na halatang kinuha niya kay Isabela noon. Bigla niyang sinaksa ng punyal ang dibdib ng manika. Sa parehong sandali, si Mang Cardo ay napasigaw sa sakit at napahawa sa kanyang dibdib na parabang siya mismo ang sinaksak. Pagkatapos ay bumaling siya kay Armando. Nahagis kang isang maitim na pulbos na sa pagdikit sa balat ng aswang ay nagliyap at umusok. Umungal sa sakit si Armando. Hindi siya pumanika ni Numan. Ang gusto niya ay mamatay silang dalawa upang ang kanyang sikreto ay tuluyan ng mabaon sa limot. Bakit, Delia? Hirap na tanong ng boses ni Isabela mula kay Mang Cardo. Magkaibigan tayo. Bakit mo ito ginawa? Ang tanong na iyon ang nagsilbing mitsa sa matagal ng tinatagong galit ni Delia. Kaibigan,
Ang kanyang sigaw ay halos mabasag. Habang buhay akong naging anino mo, Isabela. Lahat ng papuri, lahat ng atensyon nasa iyo. Maging si Armando, ang lalaking pinangarap ko. Sa iyo rin napunta. Kaya sinira kita. Kung hindi ka mapapasa akin, bumaling siya kay Armando. Ang kanyang muka ay punong baliw na pag-ibig. Sisirain ko ang lahat ng mahalaga sa iyo. Ang pagamin na iyon ay nagpagising sa buong galit ni Armando. Ang kanyang pagkahumaling kay Isabela ang nag-iisang bagay na itinuring niyang dalisay. Ang malaman na ang babaeng ito na nasa harapan niya ang dahilan ng pagkawala ni Isabela ay isang pagtataksil na hindi niya mapapalampas. Traidor! Umaling-aungaw ang sigaw ng halimaw. Hindi na nito pinansin si Mang Cardo. Ang buong baksik niya ay itinuon niya ngayon kay Delia. Ang labanan ay naging isang ganap na kaguluhan. Si Delia, gamit ang kanyang maitim na mahika, ay sinusubukang saktan ang dalawa. Si Armando ay pilit na lumalapit upang laslasin siya. At si Isabela, sa katawan ni Mang Cardo, ay hirap na sa masugat na natatamo mula sa sumpang ang manika. Nakita ni Isabela ang kanyang pagkakataon. Alam niyang bumibigay na ang katawan ni Mang Cardo. Kailangan na niyang tapusin ito. Tiniis niya ang sakit at tinipon ang lahat ng natitirang lakas ng kanyang pagiging isang kaluluwa, ang lahat ng kanyang pihati, ang kanyang galit, ang kanyang nasirang pag-ibig sa isang huling, desperadong pag-atake. Ngunit ang kanyang target ay hindi si Armando. Sa isang huling sigaw na puro ngalan na ni Isabela, isang nakakasilaw na alon ng enerhiyang espiritual ang bumulwa mula kay Mang Cardo. Hindi ito tumama kay Armando. Direkta itong bumangga kay Delia. Ang maitim na sumpang kanyang inusal ay nabasak at bumalik sa kanya. Napasigaw si Delia habang ang kanyang katawan ay mabilis na nangulubot, ang kanyang buhok ay naging puti at ang kanyang buhay ay tila hinihigop palabas sa kanya hanggang sa siya'y bumaksak sa sahig, isang tuyot at walang buhay na bangkay. Si Armando, na nagulat sa nangyari, ay hindi na pinalampas ang pagkakataon. Sa huling baksik, sinugot niya ang wala ng kalaban-laban na si Delia at winasak ito. Ngunit ang labanan ay kumitil din ng kanyang lakas. Puno na rin siya nga sugat mula sa pulbos ni Delia at sa pakikipaglaban kay Isabela. Bumaksa siya sa kanyang nga tuhod. Ang kanyang nga matang pula ay bumaling sa nakahandusay na si Mang Cardo. Bella, iyon ang huling salitang kanyang nagawang ibulong habang inaabot ang isang nanginginig na kamay bago ang kanyang katawan ay dahan-dahang naging abo at tinangay ng hangin. Sa pagkamatay nga nilang pinuno, isang kolektibong pagungol ng takot at pagkabigo ang narinig mula sa mga aswang sa labas. At isa-isa, sila ay nagsiliparan. Nagtatago pabalik sa kadiliman ng gabi. Ang mahaba at madugong gabi ay sa wakas ay nagwakas. Ang katahimikan na bumalot sa winasak na bahay ay mas nakabibinggi pa kaysa sa mga sigaw kanina. Lumabas si Eduardo mula sa pinaktataguan. Yakap ang kanyang dalawang anak. Sa gitna ng sala, sa gitna ng mga nakalat na abo at mga basak na gamit, ay nakahandusay ang walang malay na katawan ni Mang Cardo. Nagtagumpay sila. Ngunit ang halaga ng tagumpay ay isang tanawing puno ng kamatayan na trahedya. Nang ang huling alikabok ng labanan ay lumapag, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa winasak na bahay. Ang madaling araw ay nagsisimula ng magpakitang kanyang unang liwanag. Isang saksi sa lagim na naganap. Dahan-dahang lumabas si Eduardo mula sa kanyang pinaktataguan. Akay-akay ang umiyak na si Miguel habang si Eliza, na nakamalay na muli ngunit sobrang hina, ay sumunod. Ang kanilang mata ay napako sa isang anyo na nakahandusay sa gitna ng sala, si Mang Cardo. Agad nilang dinaluhan ang matanda. Buhay pa ito, ngunit ang kanyang pahinga ay mahina na. Ang kanyang dibdib ay gumagalaw ng bahagya at sa kanyang malabi ay may isang maliit na ngiti. Idinilat niya ang kanyang mamata at tumingin kay Eliza. Tahimik na siya. Hirap niyang sabi, "Ramdam ko, malaya na ang kaluluwa ni Isabela." Ipinikit niya ang kanyang mata saglit at isang luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Nagawa ko rin, Isabela. Sa wakas, natulungan din kita. At sa huling hiningang iyon, ang tapat na kaibigan at tagapagtanggol ay tuluyan ng pumanaw. Ang kanyang misyon sa buhay ay naganap na. Sa pagsikat ng araw, ang matagabaryo na naktago sa takot sa kani-kanilang magabahay ay naksimula ng maglakaslop na lumabas. Sinundan nila ang bakas ng pakawasak na humantong sa lumang bahay sa burol. Dahan-dahan, ang kanilang galit ay napalitan ng pakamangha at pagtataka. Nakita nila ang malabi ni Delia na ngayon ay isang tuyot na bangkay na hindi na makilala at ang maabo na tanging natira kay Armando. At nakita nila ang pamilya ni Eduardo, pagod at sugatan, ngunit buhay. Dun, sa gitna ng pagkawasak,
Isinalaysay ni Eduardo ang buong katotohanan. Ikinuwento niya ang tungkol kay Isabela, sa pagtataksil ni Delia at sa tunay na pagkatao ni Armando. Ang bawat salita niya ay tila isang mabigat na dago sa konsensya ng mga taga-baryo. Ang kanilang takot ay nagugat sa kasinungalingan at ang kanilang put ay naibaling sa mga maling tao. Ang kahihiyan ay malinaw na makikita sa kanilang nga mukha. Sila, na handang pumatay sa takot sa aswang, ay iniligtas pala ngang kaluluwang kanilang isinumpa. Bilang isang kilos ng pagsisisi at pahingi ng tawad, ang buong baryo, sa pangungunang kanilang kapitan, ay nagtrabaho ng sama-sama. Naktungo sila sa likod bahay, sa lumang balon na naging libingan ni Isabela. Sa ilalim ng sikat ng araw, dahan-dahan nilang inalis ang lumang tabla at sinimulang hukay ng lupa. Hindi nagtagal, natakpuan nila ang buto marupok at sunok, isang malungkot na paalala ng isang malagim na inhustisya. May isang kolektibong pagikbi na narinig mula sa mga tao. Binuhat nila ang magalabi ng may buong paggalang at binigyan ito ng isang marangal na libing. Sa sementeryo ng baryo, itinayo ang isang bagong puntot para kay Isabela at sa tabi nito, ang puntot para sa bayaning si Mang Cardo. Kinaumagahan, bago ang kanilang nakatakdang pag-alis, isang binisita ni Eliza ang dalawang bagong libingan. Nakalay siya ng nga puting bulaklak sa puntot ni Isabela. Habang siya'y nakatayo ron, isang malamig ngunit malumanay na hangin ang umihip. Isang pamilyar na liwanag ang dahan-dahang nabuo sa kanyang harapan. Si Isabela, ngunit hindi na siya ang kaluluwang nakaitim na punong put. Siya'y nakasuot ng isang pating bestida, ang kanyang mukha ay payapa at ang kanyang nga mata ay puno ng pasasalamat. Hindi siya naksalita, ngunit ang kanyang ngiti ay nagsabi ng lahat. Tumingin siya nang may pagmamahal sa puntot ni Mang Cardo sa tabi niya, bago dahan-dahang naglaho sa liwanag ng umaga. Ang siklong paghihiganti ay tuluyan nang natapos. Ang pag-aalis ng pamilya ni Eduardo ay ibang-iba sa kanilang pagdating. Ang dating mamapanghusgang tingin ay napalitan ng pasasalamat at respeto. Dala-dala ang mga pagkain at pamanhin mula sa mga taga-baryo. Nilisan nila ang San Lazaro hindi bilang manatakas, kundi bilang manabayaning hindi sinasadya. Lumipas ang maraming taon. Si Eliza ay isa ng matagumpay na psikologis sa Maynila. Ang makaranasan niya sa San Lazaro ang humubok sa kanya. Nagbigay sa kanya ng malalim na pag-unawa sa sakit at trauma na kayang dalhin ng isang tao. Sa huling bahagi ng kwento, maririnig ang kanyang boses. Hindi na muling nakpakita si Isabela, ngunit ang kanyang kwento at ang kwento ni Mang Cardo ay mananatili sa akin magpakailanman. Tinuruan nila ako na ang matunay na halimaw ay hindi laging may pangil at kuko. Minsan, sila ay naktatago sa likod ng mangiti nga isang kaibigan. Tinuruan din nila ako na maging ang pinakapurong kaluluwa ay kayang itula sa kadiliman dahil sa sakit. Ang huling eksena ay nakpapakita sa kanya, isang matatak at matalinong babay na bumabalik sa sementeryo ng San Lazaro. Nag-alay siya nga bulaklak sa dalawang makatabing puntot. Dahil sa kanila, natutunan ko na ang tunay na kapayapaan ay hindi matatakpuan sa paghihiganti. Ito ay matatakpuan sa pagpapatawad sa iba at higit sa lahat sa pagpapatawad sa sarili upang ang masugat ng nakaraan ay tuluyan ng magilom.